Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid. Live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang katutulutan ng talaman ukol sa mga gawan, pagpapatakbo at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinalahan ng mga proyekto at pagpapatupad ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito ang mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula 11:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipintagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik sa balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide! Narito ang pagkakit balita si Boyet Guillermo. Alright! Muli po! Maganda! Ang bigat ng dating natin! Nako! Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao! At narito na naman po tayo, mga kaibigan. Isa na naman pong ating paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Magsama-sama po muli tayo sa 1 oras nating programa. Ito pong Balitang Pilipinas Worldwide. Tayo po ay 1 oras na magtatalakay, magbabalitaan at magtatalakay sa mga likod ng ating mga balita na pumutok po sa ating paligid, sa ating bansa. Para hong triangulo, pumutok. Ayan, ha? At magandang hapon din po, yan, sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa iba't ibang dako ng mundo na naabot po ng ating pong programa. Magandang hapon po mga kababayan po naming mga OFWs, yan, sa Canada, Singapore, sa Japan, sa US, sa Saudi Arabia, sa Dubai, at sa iba't ibang dako pa ng mundo. Ayan, muli po, kayo po ay aking inaanyayahan. Tayo po ay magsama-sama
sa ating pong balitaan. Aha. Alright, so, ay nako, medyo naranasan po natin, ngayon lamang yung tinatawag na thunderstorm. Parang ang gandang lalaki ko ngayon dito, Oo, no? Ang bigat ng dating natin ngayon, kinakailangan po, ako po ay presentable na haharap po sa inyo. Kahit iilan lamang po kayo na nakikita kong nanonood. Ganyan naman ho talaga kami, Kahit walang nanonood sa amin, sige lang po ang aming ginagawa, ang aming pong pang-araw-araw na paglilingkod. Sa sambayan ng Pilipino sa pamagitan nitong paghahatid natin ng balita. Yan. Kami po ay tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang po ang aming ginagawang ito pagkat ito po ay bahagi na. Bahagi na po ng aming pong pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya wala mang pumapalakpak sa amin. Walang pumapalakpak. Sige lang. Tuloy lang. The show must go on. Yan po ang aming slogan ng kaming mga mamamahayag. Yan ang aming slogan. The show must go on. Ano man ang mangyari. Nadulas ka, nadapa ka sa stage, tuloy lang. Nakikita rin naman ninyo, kahit yung mga contestant sa beauty contest, ang tataas ng kanilang tataas ng kanilang mga heels, high heels. Yung kanilang suot na sapatos. Ilang inches 'yan? 4 to 5 inches. Kahit nagkadulas-dulas, natapilok. Pinapakita pa rin ang kanilang magandang aura. Hindi pinahalata na nasaktan. Tinitiis. Tiis ganda, kumbaga. Tiis ganda. Tuloy lang ang rampa, hindi ba? Natatalisod sa pagrampa. Pero post pa rin. Pinapakita pa rin ang kaseksihan, kagandahan ng kanilang paglakad kahit pipilay-pilay. Di ba? Ayan. Kaya narito kami. Narito kami. Patuloy lang ang aming paglilingkod sa inyo. Umulan man at umaraw. Katulad nga ho ngayon, umuulan, nararanasin natin ang thunderstorm, kumukulog, kumikidlat, at malakas ang pag-ulan. Kaya tayo po'y mag-iingat. Mag-iingat po tayo sa araw na ito. Ngayong araw ng Huwebes, September 28. Nako, 28 na po ng September. Maghihiwalay na ang buwan ng September. At papasok na ang October, ang November, at December. Pasko na! Pasko na, sinta ko! Ayan, tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa ang ating mga kababayan. Dahil bonus na. Malapit-lapit na ang bonus. By October, binibigay na ang bonus ng mga empleyado. Kaya masaya ang kanilang Pasko kapag ganyan. Masaya ang kanilang Pasko. Okay. At siyempre, tayo po ay nagpapaalala dahil umuulan, wag ho kayong susugod. Wag ho kayong susugod sa ulan kung kayo ay lalo na kung kayo ay
galing sa initan, ano ho, pinagpawisan kanina, dahil sa mainit ho kanina ha. Oo, mainit kaninang umaga, tanghali. Ngayon ho lang ho, bumagsak ho ang bumuhos ang ulan. Kaya yung mga naarawan, mag-iingat po kayo. Pag medyo nabasa na kayo ng ulan, bay kailangan yung uminom na agad ng mainit na kape. Inom na ho ng mainit na kape. Palitan na agad ang nabasang damit. Kung kinakailangan, ituloy mo na, maligo na. At sabayan mo na agad ng pangontra. Pangontra, inom na agad ng juice or calamansi juice, no? Para makontrol at hindi sipunin. Ano ho? Ay yung mga mahilig na gusto agad ay inom ng gamot. Yan, nasa sa inyo ho yan. Inom na agad ng gamot para hindi matuloy. Meron ho mga tao na gano'n, ano? Inaagapan agad ang posibleng maramdaman niya, ubo, sipon, at lagnat. Kaya iinom na agad yan ng pangontra. Mahilig tayo sa pangontre. No? Mahilig ang Pinoy sa kasiguruhan, sigurista. Kaya ayun, no? Bumibili agad ng gamot para hindi magtuloy ang pinangangambahan na magkaroon ng sipon, ubo, at lagnat. Buti na lamang, hindi na uso ang COVID-19. Noong mga nakaraang panahon, umatching ka lang. Iiwasan ka na. Iiwasan ka na ng tao. Iiwasan ka na ng tao, umatching ka lang. At malamang sa malamang, i-isolate ka agad dahil merong ka raw COVID-19. So, parang ano lang ho no? Ano lang no? At kumalat na di umano'y pandemic, virus daw ang kumalat. Ayun, virus ang kumalat. Kaya yung mga naniwala at tinamaan at paniwala nila ay sila'y may virus, nangamatay silang lahat. Namatay sila dahil nagsama-sama na. Nagsama-sama na ang kanilang takot. Kaya, ayun, nung natatakot sila, ang puso, humina ang tibok, inatake sa puso. Kaya, ayun, nakakalungkot talaga yung mga nakaraan, kung iisipin po natin. At pag ganun namatay ka sa ganun, biruin mo, mga maraming pamilya na hindi na nalapitan ang kanilang mahal sa buhay. No? Hindi na nalapitan dahil baka makahawa. Nakakahawa. Kaya, ayun, nasunog na lang ho sila. No? Nasunog na lang ho para hindi ho makahawa. Ano po? Okay. Kaya kayo, iingatan po natin ang ating katawan. Ingatan natin ang katawan. At andyan lang, ang dami nating gamot na po pwedeng panggamot. Andyan na ang mga halamang talaga namang pinagmulan ng gamot na kinokontra ng mga panahon na yon. Hindi raw po pwede na gumamit ka ng ibang gamot. Kailangan turukan ka sa puwit. Turukan ka ng bakuna sa puwit. Ay, nako. Okay. Alright. So, kamusta? Kamusta po ang araw po natin ngayon?
ang ating buhay-buhay. Masaya ba tayo ngayong araw na ito? Sa ngayon, siguro sa mga oras na to ay ayan, ano ba? Bakit parang may naaamoy akong hindi maganda? Parang may naamoy tayo hindi maganda. Hindi naman mabango, kaya hindi maganda. Patingin nga no, ating mga ano dyan. Tingnan mo nga dyan sa paligid mo, parang may amoy na hindi maganda. Okay, patingin nga ng ating mga balita at ating pong himay-himayin. Diyan sa iba, wala bang masamang amoy dyan? Tingnan maigi. Para. Okay. Okay. Nais ko lamang pong pagtuunan ng pansin itong ngayon na ginaganap po na na Senate hearing tungkol po doon sa grupo po, no? Grupo po ng Socorro. Bayanihan, Socorro Bayanihan na pinamumunuan po nung kanilang tinatawag na Senior Aguila na kinikilala nila na siya yung Mesiyas. Ano po? At yun, nagkakaroon na ho ng investigasyon dahil di umano, ang mga kabataan daw po doon ay pinakakasal, puwersahan na pinapakasal sa lalaki na hindi naman nagkagustuhan, hindi nagkaibigan. Basta kinakasal lamang po, At medyo mas nakakatanda ang lalaki na ipapareha at ikakasal sa batang babae. At sa lumalabas din sa mga ulat, ang mga kabataan daw po doon ay hindi nakakapag-aral. Pinipigilan makapag-aral. Subalit, sa kasagsagan po ng investigasyon, ay dinidinay po yan. Idinidinay po ni Senior Aguila na hindi daw po totoo. Sa kabila, na meron pong testigo na 2 bata na kanilang pinatutunayan na sila ho ay hindi nakakalabas o nakakababa mula sa bundok na yon na kanilang tinitirhan, todo tanggi pa rin ho ang kanilang tinatawag na Senior Aguila. At may mga sa record din po ng lungsod o ng lugar, ng bayan, ay marami po mga kabataan nga daw po ang hindi ho na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa talaan ho ng lokal na pamahalaan. Todo pa rin ho ang tanggi. Kaya ngayon ay siguro yung mga ganyang investigasyon ay ating pong subaybayan. Para ho malaman ho natin ang buong katotohanan. At marami na ho marami pa rin hong mga akusasyon sa grupo na yan. Di umano rin ay may mga private army. May mga baril na itinatago para proteksyonan. At meron pa hong shabu. Ay kung yan ho ay imagine doon na ho sila gumawa ng community sa bundok. At meron na ho silang ron. Isang na ho sila ron. Kung mapapansin po ninyo,
Doon ho nanirahan ang mga kababayan ho natin na ang paniwala si Senyor Aguila ang Mesiyas at siya ang makakapagligtas sa kanila. Sa bundok na kanilang tinutuluyan ngayon. Ano ho? Kaya ngayon ay sumasailalim na ho sa Senate hearing ang tungkol po dito. Kung mapapatunayan na ang mga bata ay hindi talaga nakapag-aral at pilit na pinapaasawa or pinapartner sa mas nakakatanda, ay naku po, yan ho ay isang malaking paglabag po sa batas. Isang malaking paglabag yan sa batas na dapat po ay dapat ay maparusahan kung sino-sino ho ang sangkot po sa ganyan pong pagpapakasal ng puwersahan sa mga minor de edad. Kaya antabayanan po natin. Antabayanan po natin yan. Ang pagdinig na ho na yan. Sa pagtatanong ho ng mga senador, lalo na ang chairman ng committee na dumidinig dyan sa usapin na yan, si Senator Bato, abay binabalaan si Senyor Aguila, binabalaan na huwag magsisinungaling. At umaasa siya na hindi magsisinungaling ito sapagkat siya nga itinuturing na sugo, sugo ng Panginoon, o siya mismo ang Panginoon, siya ang Mesiyas. Na umaasa ang senador na siya'y magsasabi ng katotohanan sapagkat sabi nga ho ng senador, ang katotohanan, katotohanan lang ho ang ating ang Diyos, kaya yun, umaasa siya. Subalit talagang sa kabila na may mga nagpapatunay at may mga testigo, mga kabataan na ipinakasal at nandoon sa hearing, ay todo tanggi itong si Senyor Aguila. At pag siya ay naka-strike 3, ayon kay Senator Bato, nakaka-strike 2 na. Sa strike 3, ito'y maaaring makulong. Hindi ho sa Senado, baka ho sa Pasay City Jail sapagkat sabi ho ni Senator Bato, puno na ho ang kulungan sa Senado. Kaya, ayan, dito maaari o posibleng makulong sa Pasay City Jail. Yan si Senyor Aguila kapag naubos ang pasensya sa pakikinig ng mga kasinungalingan ang ating mga senador. Kaya antabayanan po natin yan. Mga kababayan, ang tungkol po dyan sa ginagawa pong Senate hearing tungkol po sa grupo po ng Socorro Bayanihan. Okay, tayo po muna ay babate bago tayo tumuloy pa rin sa iba pa nating pag-uusapan. Yan. Ayan, si Maring Elena Ramos. Hi pare, I'm watching. Thank you. Si Maring Elena Ramos, kasama ko sa La Suerte at taga po siya? Ay, ano ba? Sama. Sa Cavite. Sa Cavite yan. Taga Cavite. Maring Elena.
Nakalimutan ko yung lugar mo. Ano ba yan? Oo. Pare Crispin Lambayan, ayan. Hello daw po. Sabi naman ni Deli Concepcion, hello, more power DCW Studio. Good bless, viewers. Take care all. Tingnan nyo, ha? Good PM po, DCWG at sa iyo pare, sabi ni paring Crispin Lambayan. Tingnan mo, ha? Dadalawa lang yung nagko-comment. Pero ang dami yung nanonood. Kayo po, mag-comment din po kayo para mabati naman. Mabati naman kayo. Kayo, ang dami nyong, kayong mga nanonood. Ano kayo? Mag-comment kayo sa comment section. Magbigay kayo ng message ninyo. Babasahin ko po yan para sa inyo. Para kung anumang message yan para sa inyong mga mahal sa buhay o kaibigan, babasahin ko para sa kanila. Kasi dadalawa lamang yung nakikita ko ritong nanonood. Gusto ko lumabas yung pangalan ninyo, ma-acknowledge naman din kayo. Okay? Alright. Okay. So, dako po tayo, no? Mamaya, tutuloy ho natin yung ating mga pagbati na yan. Baka si Lorna Ginoves Flores, andyan na. Okay? Tingnan, ano pa ba yung ating, ano dyan? Tingnan mo nga, tingnan nga natin ang mga balita. Wag yan. Okay, ito na naman ito pa rin ho ang mainit na usapin Teka, isama natin si Maribel. Ayan, teka, Maribel. Nakita ko, Maribel Alano Picardal. Hi po, Sir Boyet. Shout out po. Magandang hapon sa iyo, Maribel, at salamat sa iyong panonood. Ayan. Like and share at maari kang mag-message sa iyong mga kaibigan. Diyan, isulat mo lang sa comment section para sila. Si Maribel Alano Picardal. Hi po. Hindi familiar sa akin ang pangalan ni Maribel. Sorry, Maribel, Kaya na-surprise ako nung ikaw ay nanood. Pero ako kilala mo. Salamat, Maribel. Maraming salamat sa iyong panonood. Ayan. Okay, so pakilala ka, Maribel, para baka nakakalimut lang si Kuya Boyet. Kuya Boyet na lang. Huwag ng Sir Boyet. Alright. Okay. So, tuloy po tayo. Yung mainit na usapin na naman talaga sa West Philippine Sea. Nagsagawa ng panibagong maritime patrol po ang Missile Brigade BRP Antonio Luna sa West Philippine Sea po. Ayan. Puspusan na po yung ginagawang pagpoprotekta ng ating pong mga sundalo diyan sa West Philippine Sea sapagkat hindi ho tayo tinatantanan hindi tayo tinatantanan ng China na kanilang angkinin ang West Philippine Sea. Kaya ito na ang ating mga sundalo ay talagang ipinapakita ho na nila na ating pong pinoprotektahan ang ating pong teritoryo. Ayan, sinabi po ni Philippine Navy PN na nakikiisa rin si Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos sa pagpapatrolya at pag-inspeksyon sa mga isla ng Pag-asa, Parola, Likas at Lawak na sinakop ng Pilipinas noong Setyembre 2024. Kasi ang Baho Masinloc ay tila nilalagyan na rin ng boya,
ng barrier ng China. Ba? Uh, talaga rin naman pero hindi ho nagpatinag ang ating mga sundalo. Pinagtatanggal po nila yon. Nung tinanggal, hindi naman din po gumawa ng marahas na hakbang ang China. Parang nang aasar. No? Pang nang-iinis lang. Para bang tayo ay iniinis na sa atin magsimula ang gulo. Sa atin magsimula. No? Parang ginaganon tayo. Kaya kala ho naman nila, ganun na lamang ganun na lamang mainis, maasar ang ating mga sundalo. Pinaiiral pa rin yan ang tinatawag na ano bang tawag nila doon? Pagtitimpi. Sa kanilang mga hakbang. Oo, nagtitimpi. Mahaba. Ayan nga mahaba ang pasensya ng ating mga kasundaluhan at hindi pa dalos-dalos. Hindi pa dalos-dalos ang desisyon. Basta sige lang, nasa kanila yan. Bombahan tayo ng tubig. Basta dadalin ng sundalo natin ang mga pangangailangan, mga pagkain doon sa kaisa-isang nagbabantay na barko natin diyan sa parte ng West Philippine Sea. Di ba? Natinag ba? Nasindak ba? Bubuntot-buntot lang sila. Di ba? Bubuntot-buntot lang. Pero tingnan nyo, di ba? Sapagkat kung sino daw yung minamaliit at sino yung inaapi, yan yung pinagpapala. Kaya yung mga oras na yon, bagamat talagang tuloy-tuloy lang at binubuntutan ng nagdambuhalang mga Chinese vessel ng China ang mga barkong maliliit natin, tuloy lang. Hindi sila makagalaw dahil may kapangyarihing kumikilo sa mga oras na yun. Bumubuntot lang sila. Hindi sila makakilos, makagagawa ng marahas na hakbang dahil may pumipigil, may kumukontrol sa kanila ang kapangyarihan ng Diyos. Nandun, pinoprotektahan ang ating mga sundalo dahil marunong tayong magtimpi. Marunong tayong magpakumbaba muna. Hindi tayo, diyan tayo magaling sa diplomasya. Diba? Yung mga protesta nga natin, mga diplomatic protest natin, ang kapal na. Ganyang kapal. Na nakahain sa international court. Pero tingnan nyo, hindi ba? Nagagawa ng ating mga kasundaluhan, ang ating mga sundalo, ang nais nilang gawin, lalo na yung paghahatid ng supply sa ating mga sundalong nagbabantay doon sa West Philippine Sea. Tingnan nyo. Kaya tayo, wag po tayong titigil, mga kababayan, na ipagdasal ang ating mga sundalo, ipagdasal ang West Philippine Sea, ipagdasal din ang kalaban, dahil ang kalaban, huwag naman kalaban, ipagdasal ang China, at yun ang turo sa atin, ipagdasal daw natin ang ating, yun na nga, di ba? Ang tumutuligsa, ipagdasal daw natin ang ating mga kaaway. Di ba? Huwag daw nating kakalimutan, ipagdasal sila sapagkat yun ang gusto ng Diyos. At sa ating ginawa yan, ipagdasal ang ating kaaway, ikilos ang kapangyarihan ng Diyos sapagkat sinunod natin ang ibig niya. Sinunod natin ang kagustuhan niya. Kaya tingnan nyo, di ba? Napansin nyo ba na hindi nakakakilos ang China sa kabila na
dinadaanan sila. Sa kabila na sila ay bumubuntot, hinaharangan ang ating mga sundalo, ang barko ng ating mga sundalo, pero hindi sila makakilos ng marahas. Ano ho? So, ayan, idinagdag nito na ang mga naval at air patrol ay madalas na ginagawa sa West Philippine Sea upang subaybayan ang mga paglusob ng mga dayuhang sasakyang pandagat at iba pang nanghihimasok na dayuhan. Gayunman, hindi nagbigay ng detalye ang PNP, ang PN o Philippine Navy sa mga agwat ng patrol para mga kadahilan ng pangsiguridad. Pinuri ni Carlos ang mga tropang namamahala sa mga malalayong isla na ito sa pagganap ng kanilang mga tungkulin sa kabila ng kanilang mapanghamong kalagayan. Lalim, ano? Aba, yan nga po, no? Tayo ho talaga mga Pilipino, hindi basta tapang lang ang ginagamit, Toits, utak. Utak muna bago tapang. Ano? Kasi pag tapang agad, mawawala ka sa wisyo. Maliligaw ka. Ano? Dahil nauna ang galit, tapang. Una muna ito, bago ito. Kaya tingnan ninyo. Di ba? Ngayon, ang gaganda ng mga balita na nakakalap natin mula sa ating mga sundalo. Katulad nga po nito ngayon. Ano ho? Nakakapagkasa ang ating mga sundalo, ang ating Philippine Navy, ang Philippine Army, ng panibagong pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Kaya congratulations po. Congratulations po sa ating mga sundalo sa inyo pong ipinamamalas na katapangan. Na ipagtanggol, protektahan ang ating pong teritoryo. Congratulations po. Saludo po kami sa inyo at kasihan po kayo ng ating pong may kapal. Ingatan kayo, protektahan kayo sa inyo pong ginagawang pagtatanggol sa ating teritoryo. Alright? Yan. Bigyan natin sila ng masigagong palakpakan. Ayan, para sa mga bata. Alright. So, ayan. Teka, nagpapasalamat si Maribel. Maribel Alano. Salamat po, Ma'am Deli Concepcion. Shout out ko na po si Marvin Dahusay as Loloy. Ayun, si Maribel pala, from yan sa Quezon. Sa Quezon. Ano ba yan, ma? Atimonan. Ayun. Pasensya ka na, Maribel. Medyo talaga sa dami na ng naiisip natin, ano? Oo. Yan, si Maribel Alano Picardal at saka si Marvin Dehusay. Shout out po kay Marvin Dehusay. Salamat po, Ma'am Deli Concepcion. Shout out ko na po si Marvin Dehusay as si Loloy. Yan, si Maribel. Taga Atimonan, Quezon. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, no? At nag-uulan. Huwag kayong magpapasa sa ulan. Baka kayo ay sipunin. Maribel? Alright, so, dako na po tayo sa ating pong ikalawang yugto ng ating programa. Ano ho? Eto na ang ating pong mga ulo ng balita. Dalawa sa priority measures ng pamahalaan, lagdana lamang ng Pangulo
ang hinihintay. MPT South nakibahagi sa pagdiriwang ng National Tourism Week. Panukalang 5.768 trillion pisong budget na pambansang pondo sa susunod na taon, pasado na sa Kamara. China, binatikos ng isang mambabatas na sa pahayag nitong umayos at huwag manggulo ang Pilipinas. Philippine Navy nagkasa ng panibagong sea patrol sa West Philippine Sea. Department of National Defense isinusulong na gawing mandatory military training ang ROTC. Department of Budget and Management inaprubahan na ang 705 milyong pisong pondo para sa pagpapatupad ng aktibong transport program ng DOTR. DSWD nakahandang magsagawa ng rescue operation para sa mga batang kasapi ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Higit 76 na milyong pisong halaga ng cocaine nasabat sa mag-inang Singaporean sa NAIA. Warehouse sa Maynila nilusob ng NBI. 74 na milyong pisong halaga ng peking gadget accessories na kumpiska. Ang gulong iligal na droga sinisilip ng NCRPO sa pamamaril ng isang pulis Malabon na ikinasawi ng 2 katao at ikinasugat ng isa pa. Norway nagbigay ng dagdag na 92 milyong US dollar na tulong sa Ukraine. Lagda na lamang ni Pangulong Bongbong Marcos ang hinihintay para maging ganap na batas ang 2 sa priority measures ng pamahalaan matapos na ratifikahan ang mga ito sa Senado bago magsara ang sesyon. Ang mga ito ay ang panukalang Republic-Private Partnership o PPP, Code of the Philippines at ang Ease of Paying Taxes Act. Ayon kay Senator J.B. Ejercito, sa ilalim ng PP Act, dito ay ginagawang malinaw ang papel ng pribado at pampublikong sektor para matiyak na ito ay tumatalima sa mga alituntuning itinakda ng batas. Pinapayagan din ang pamahalaan na gumawa ng mga episyenteng proseso na hindi nasasakripisyo ang antas ng pag-iingat na ipinagkaloob sa bawat PPP project. Binabalanse rin ang pagbibigay ng insentibo sa mga private partners na makikilahok sa PPP program habang pinoprotektahan ang interes ng publiko. DZWG. Ang Metro Pacific Tollway South o MPT South Builders at operator ng Cavite Laguna Expressway o CALAX ay nakibahagi sa pagdiriwang ngayong taon ng National Tourism Week sa tulong ng Department of Tourism, Calabarzon, DOT Region 4A, Department of Interior and Local Government, Region 4A, at ang Provincial Government of Cavite na may di malilimutang 2 araw na biyaheng South Experiential Tour sa magandang lalawigan ng Cavite na ginawang madaling ma-access sa pamamagitan ng CALAX. Magkakasama sa paglalakbay na ito ang iba't ibang grupo ng kabiyahero, isang komunidad na binubuo ng mga tagalikha ng nilalaman ng paglalakbay at mga mamamahayag sa pamumuhay. Ang mga ito ay ang Darshey Goes To,
All About Cavite, Lakwachero Caviteño, Go Philippines, Go Cavite, Go Tagaytay, Jab Viajero, KM Tayo, The Social Mobja, Travel with Carla, and Aliventures. Ang tour ay suportado rin ng mga brand partner na Jetour Auto Philippines at Cafe Agapita. Ipinahayag ni Miss Arlet Capistrano, Vice President for Communication and Stakeholder Management sa MPT South, sila'y nasasabik na makasama ang buong bansa sa pagdiriwang ng pambansang linggo ng turismo sa pamamagitan ng kanilang programa sa Turismo Biyahing South. Ito anya ay minarkahan ang ikalawang taon ng kanilang hindi natitinag na pangako sa pag-aayos ng experiential tour na ito at hindi ito magiging posible kung wala ang malakas na suporta ng kanilang mga kagalang-galang na kasosyo na DOT Region 4A, DILG Region 4A at Cavite Tourism at sa kanilang mga kabiyahero na ang sigasig ay nagpapasigla sa kanilang paglalakbay. Ang Biyahing South ay isang buhay na patotoo sa kanilang matatag na pangako na tumulong na pasiglahin ang aktibidad sa ekonomiya sa pamamagitan ng paglikha ng mga naa-access na daan at pagpapaunlad ng tuloy-tuloy na mga karanasan sa paglalakbay. Lahat ay naaayon sa kanilang misyon na bigyang kapangyarihan ang mga individual na tuklasin, kumonekta at muling tuklasin ang mga kamangha-manghang Region 4A. Pahayag naman ni Cavite Governor John Vic Remulla, pinahahalagahan ng pamahalaang malalawigan ng Cavite ang pagsisikap ng MPT South sa pag-ambag sa paglago ng sektor ng turismo sa lalawigan ng Cavite. Ang kanila umanong pangako ay higit pa sa paghahanap ng tubo sa kanilang mga gawaing sa negosyo. Sinabi naman ni DOT Region 4A Regional Director Marites Castro, ang programang ito ay naging posible sa pamamagitan ng kanilang pakikipagtulungan sa DILG Region 4, Pahamalang Panlalawigan ng Cavite at MPT South sa sama-samang misyon na hindi lamang isulong kundi patibayin ang paglago at pag-unlad ng ekonomiya sa buong katimugang bahagi ng ating rehiyon. Ang pagtutulungan, pagsisikap na ito ay hindi lamang nagpapayaman sa karanasan ng manlalakbay, ngunit nagpapatibay din sa istrukturang pang-ekonomiya ng mga lalawigan sa timog na nagpapatibay sa potensyal na rehiyon bilang isang destinasyon dapat puntahan para sa mga adventurer, mahilig sa kultura at sa mga nagnanais tuklasin ang mundo sa loob ng iisang rehiyon. DZWG. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa sa mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill 8980 o ang 2024 General Appropriation Bill. Ayon kay Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez, ang 5.768 trillion pisong national budget sa susunod na taon ay dumaan sa masusing diskusyon, partikular ang Confidential at Intelligence Fund na hinimay mabuti ng Kamara upang masigurong tama at naaayon ang gagawing paggugol sa limitadong pondo ng gobyerno. Ang sektor ng edukasyon ang nakatanggap ng pinakamalaking alokasyon na nagkakahalaga ng 924.7 bilyong piso. Nilaan naman ang Department of Public Works and Highway o DPWH ng 822.2 bilyong piso kasama ang para sa mga pagsasaayos ng mga daan habang binibigyang prioridad naman sa sektor rin ng infrastruktura ang North-South Commuter Railway System at Metro Manila Subway Project Phase 1. Nadoble naman ang budget ng Department of Transportation sa 214.33 bilyong piso na nakatuon sa mass transport at rail system at 181.4 bilyong piso naman ang nakalaan sa Agriculture Department.
Ang Department of Health, DOH naman, ay nabigyan ng 306.1 billion piso, habang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ay nilaanan ng 209.9 billion piso. Tumaas naman ng 14% o 14.16% ang budget ng Department of National Defense o DND na 232.2 billion piso. DZGG. Binatikos ni House Deputy Majority Leader at ACA CIS Party List Representative Erwin Tulfo ang China sa pahayag nitong umayos at huwag manggulo ang Pilipinas. Ayon kay Representative Erwin Tulfo, walang karapatan ng China na pagsabihan tayo na umayos sa ating sariling teritoryo. Reaksyon dito ni Tulfo sa napaulat na pahayag ng China na umayos tayo at huwag manggulo matapos tanggalin ng Philippine Coast Guard ang floating barrier na inilagay nito para hadlangan ang mga Pilipino na makapangisda sa Baho de Masinloc. Buo ang suporta ni Tulfo sa pagtatanggal ng Coast Guard sa floating barrier para ipamuka sa China na iginigiit natin ang ating karapatan sa lugar na sakop ng ating teritoryo. Napapanahon na rin anya na humingi tayo ng suporta o tulong sa United Nations o UN at mga kaibigan nating malalaking bansa para sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. DZGG. Nagsagawa ng panibagong maritime patrol ang Missile Frigate o BRP Antonio Luna FF-151 sa West Philippine Sea o WPS. Sabi ng Philippine Navy o PN na nakiisa rin si Western Command Westcom Chief Vice Admiral Alberto Carlos sa pagpapatrolya at pag-iinspeksyon sa mga isla ng Pag-asa, Parola, Likas at lawak na sinakop ng Pilipinas noong Setyembre 22 hanggang 24. Idinagdag nito na ang mga naval at air patrol ay madalas na ginagawa sa West Philippine Sea upang subaybayan ang mga paglusob ng mga dayuhang sasakyang pandagat at iba pang nanghihimasok na dayuhan. Gayunman, hindi nagbigay ng detalye ang PN sa mga agwat ng patrol para sa mga kadahilan ng pangseguridad. Pinuri ni Carlos ang mga tropang namamahala sa mga malalayong isla na ito sa pagganap ng kanilang mga tungkulin sa kabila ng kanilang mapanghamong kalagayan. DZGG. Isinusulong ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. na gawing mandatory military training ang Reserve Officer Training Corps o ROTC. Ayon kay Secretary Chodoro Jr., mas maganda kung gawing military training na lang ang ROTC para hindi tumaas ang ekspektasyon ng mga bata. Sinabi ng kalihim na hindi lahat ay magiging opisyal dahil kailangan ng Pilipinas ng mas maraming sundalo. Dagdag pa ni Chodoro, may iba't ibang pahanay ng kakayahan ang kailangan sa pagiging sundalo gaya ng computer science, engineering, international relations, at psychology. DZGG. Inanunsyo ng Department of Budget and Management o DBM ang paglalabas ng 705 million piso para masakop ang kinakailangan sa pagpupondo para sa pagpapatupad ng aktibong transport program ng Department of Transportation o DOTR. Ito ay matapos na lagdaan ni Budget Secretary Amina Pangandaman ang pagpapalabas ng 705 million piso Special Allotment Release Order o SARO sa DOTR. Ang halaga ay gagamitin para ipatupad ang Active Transport Bike Share System at Safe Pathway Program sa metropolitan areas sa ilalim ng Special Provision o SP number 8 ng DOTR Office of the Secretary 2023 budget. Ang nakalaang halaga para sa programa ay dapat gamitin sa paggawa ng mga protektadong bike lane, pagkuha ng bike racks, pagpapabuti ng end-of-trip na infrastruktura sa pagbibisikleta, pagtatayo ng ligtas at mga naa-access na pedestrian pathway at bangketa. Gayon din na i-upgrade ang mga umiiral ng pop-up bike lane sa mga permanent bike lanes.
Ang buong aktibong kampanya sa transportasyon ng DOTR ay naglalayong magtatag ng 2,400 kilometro ng bike lanes sa 2028 upang magbigay ng ligtas na infrastruktura para sa mga siklista, commuter at iba pang mga gumagamit ng kalsada. DZWG. Nakahanda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na magsagawa ng rescue operation para sa mga batang membro ng Socorro Bayanihan Service Incorporated sa Surigao del Sur o del Norte. Sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na nakaantabay lamang sila anumang oras para rito. Ayon pa sa kalihim, inihintay na lamang nila ang magiging resulta ng investigasyon ng mga otoridad at ng lokal na pamahalaan upang agad maisulong ang social protection ng mga bata sa nasabing komunidad. Sa sandalian niyang mailigtas ang mga bata mula sa kamay ng grupo, isasailalim sa rehabilitasyon at reintegration sa komunidad ang mga ito. Nauna na nagbigay ng pahayag ang ilang batang nakatakas mula sa grupo na hindi sila pinag-aral habang ang iba ay sapilitang pinasisiping sa kanilang leader o pinakakasal sa hindi naman nila gusto. Kahapon ay humingi ng dagdag proteksyon sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines si Mayor Socorro Surigao del Norte Risa Rapunzel Timkang dahil sa bantang kaharasan mula sa mga miyembro ng nasabing grupo. DZWG. Isinailalim na sa investigasyon ng mga otoridad ang mag-inang Singaporean national matapos na mahulihan ng hinihinalang cocaine sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ang mag-ina ay nakasakay sa Qatar Airways Flight QR928 na lumapag sa NAIA Terminal 3 mula Doha, Qatar. Na-turn over na sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga cocaine na nasabad sa mag-ina na nagkakahalaga ng mahigit 76 na milyong piso. Ang mga cocaine ay isinilid sa malalaking capsule na inilagay sa loob ng lata ng biskwit, canister at mga boxes na natagpuan sa ilalim ng kanilang luggage. Kabuang 14,360 na grams o mahigit 14 na kilo ang timbang ng mga nasabat na cocaine na may street value na aabot sa 76,108,000 pesos. DZWG. Nilusob ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang warehouse sa Quiapo, Manila matapos na magreklamo ang mga kumpanya ng cellphone. Sa bisa ng search warrant ay pinasok ng NBI NCR ang bodega na nagresulta sa pagkakakumpiska ng mahigit 74 na milyong pisong halaga ng mga peking, baterya, charger at iba pang gadget. Ayon kay NBI NCR Regional Director Attorney Romel Vallejo, isa sa dahilan ng mga naganap na sunog at pagsabog ng mga charger ay ang illegal na mga batteries. Ang may-ari ng warehouse ay maharap sa mga kaso para sa trademark infringement na isang paglabag sa ilalim ng Intellectual Property Right Law. Nagbabala naman ang NBI sa publiko na huwag magpapakampante sa mga murang bilihin at piliin ang dekalidad ng mga produkto upang masiguro ang kaligtasan. DZWG. Ipinag-utos na ni National Capital Region Police Office Chief Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. ang malalimang investigasyon kaugnay ng pamamaril ng isang pulis sa Malabon City na ikinimatay ng 2 katao habang isa naman ang sugatan. Posible raw kasi may kinalaman sa iligal na droga ang motibo sa krimen. Batay sa ulat na natanggap ng NCRPO, nangyari insidente pasado alas 4 ng madaling araw kahapon sa barangay Acacia, Malabon. Dead on the spot ang biktimang sina Jay Buscomo at Alexis Gutierrez. Habang critical naman, Baby Tadyamon na patuloy na ginagamot sa Tondo Medical Center. Sa paunang investigasyon, isang hindi kilalang lalaki ang pumasok sa bahay ng biktimang si Gutierrez. Sa pamamagitan ng backtracking ng CCTV footage sa lugar
at panayam sa mga testigo, nakilala ang tracker team ang suspect na si Patrolman Senjo Del Rosario na miyembro ng station na Drug Enforcement Unit, Malabon City Police Station. Naaresto na ng mga kabaro niya ang suspect at isinasailalim sa parapin test at medical examination. Nakumpiska na rin ang kanyang issued firearms para sa ballistic examination. Binigyan din ni Nartates na hinding-hindi kukonsintihin ng pulisya ang pang-aabuso sa kanilang hanay. DZGG. Magbibigay ang Norway ng $72 milyong US dollar na humanitarian aid sa Ukraine. Ang nasabing halaga ay bilang tulong ngayong panahon ng winter. Ito ay ipinadaan sa United Nations Ukraine Humanitarian Fund at International Red Cross and Red Crescent Movement. Malaking tulong ito sa mga civil organization na tumutulong sa mga mamamayan na naapektuhan dahil sa paglusob ng Russia. Base kasi sa pagtaya ng United Nations, nasa 17 milyong Ukrainian ang nangangailangan ng humanitarian assistance. DZGG. Alright, tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating bansa. US astronaut Frank Rubio na nagtala ng record ng tagal na pananatili sa kalawakan, nakabalik na sa mundo. DZGG. Patrol Report. Si Dance Guillermo ang may bitbit ng detalye. Sige nga, Dance, ibalita mo. Matagumpay na nakabalik na sa mundo si record-breaking NASA astronaut Frank Rubio. Kasama niyang nakabalik sa mundo sina Russian cosmonauts Sergei Prokofiev at Dmitry Petelin. Lulan sila ng Russian Soyuz MS-23 capsule at lumapag sa Kazakhstan. Nanatili si Rubio ng kabuang 371 na araw sa International Space Station. Dahil dito ay nagtala siya ng record na may pinakamatagal na astronaut na nanatili sa microgravity at naging unang American na tumagal ng mahigit 1 taon. Nahigitan nito ang dating record na naitala ni Mark Van de Hey noong 2022 na nanatili sa kalawakan ng 355 na araw. Mayroong kabuang 157.4 milyon na milya ang kanilang biyahe at nakumpleto ang 5,963 orbits ng daigdig. Ito si Dance Guillermo nag-uulat para sa DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Dance Guillermo. Okay, mga kaibigan, mga minamahal po naming viewers, ayan, dyan po nagwawakas po ang ating pong mga ulo at nagbabagang balita na nakalap po ng ating news department ng DZGG Broadcasting Studio. Ngayong araw pong ito, September 28, araw ng Huwebes. Ayan, maraming salamat sa lahat po ng mga nanood. Ayan, si Ryan Mark Bernardo. Wow! Oo, hindi ko nabasa. Ngayon ko lang nabasa si, Ayan. Yes po, Ma'am Deli Concepcion. Ako nga po, Kuya Boyet. Limot mo na ako. From Quezon Province. Ayun pala, no? Ay, so, Maribel, taga Quezon, Maribel. Ayan. Sino pa? Oy, si Dangel. Ayan, si Dangel Guillermo, ang aking apo, nanonood. Alright. So, maraming salamat po sa inyo pong pagtsatsaga at pagsama ho sa akin sa loob po ng 1 oras nating balitaan. Ngayong araw na ito, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta dito po sa Balitang Pilipinas Worldwide at sa lahat po ng programa dito sa DZGG Broadcasting Studio. Maraming salamat po at syempre, tayo po ay nagpapasalamat din sa ating Panginoong Diyos sa kanya pong patuloy na pagbibigay ng patnubay sa DZGG Broadcasting Studio at higit sa lahat sa tiwala na ipinagkaloob po niya sa inyong lingkod para ako ay makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamagitan nga po ng paghahatid ng balita, impormasyon at serbisyo. Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ikaloob niyo po sa akin.
Sa ngalan po ng aming News Director, June Ariol, sa technical side, G. Laureño, at John Paul Destura. Ako naman po si Boyd Guillermo, pansamantalang nagpapaalam at nag-aanyaya po muli bukas sa ganap na alas 11 hanggang alas 12, Barangay in Action. Sa ganitong oras, alas 5 hanggang alas 6, Balitang Pilipinas Worldwide, magkita-kita at magkapanooran pa rin po tayo bukas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi. Diyos mabalos sa inyong gabos. Ang DCGG, inyo ito. Dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWD is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.